Magandang araw mga kanets. Nitong mga nakaraang araw lamang po ay nakaranas tayo ng limitado o tulayang pagkawala ng supply ng tubig. Totoo naman pong sakit sa ulo ang dala sa atin. Kaya naman po naisipan ng aming grupo na magsaliksik ng kaunting detalye na may kinalaman sa ganitong krisis. Una pong sinaliksik namin ay kung saan ba talaga nanggagaling ang supply ng ating mga katubigan para masagot natin ang tanong na bakit ito ay nauuwi sa isang kondisyon na tinatawag na shortage. Ngayon po, base dito ay may tatlo po tayong pinagkukuhanan. Una ay ang groundwater o yung mga tubig sa pinakakailaliman ng ating mga kalupaan. Pangalawa ay ang fresh water o yung mga tubig sa ilog, sapa, lawa at iba pa. At yung mga tubig sa karagatan na salt water. Pero kailangan itong sumailalim sa isang proseso na tinatawag na desalination bago ito ma-supply sa atin. Dito naman po papasok ang dalawang kumpanya. Una ay yung Philippine Hydro, pangalawa ay yung ating Santa Maria Water District. Ang Philippine Hydro po ay isang malaking kumpanya na may kakayahan maging posible ang isang water system para sa isang lugar. Samantalang ang ating Santa Maria Water District ay isa lamang sa mga kliyente niya. Sa tulong po ng dalawang ito ay nagiging posible na ang tubig sa mga sources na ating nabanggit ay malinis na nakakatawid sa mga pumping station, mga pipe hanggang sa ating mga kagripuhan. Ang pangalawa pong pwede nating maging katanungan ay ano pa ba ang mga bagay na posibleng mangyayari para tayo ay magkaroon ng water shortage? Kahit na nga sabihing ang mga kumpanyang ito ay umaasikaso na. Base naman po sa aming sinaliksik ay ito po ang kasagutan. Una po ay tagtuyot. Pangalawa ay mga lugar na may matataas na elevation. Pangatlo ay climate change. At ang pinakahuli ay ang pagkasira ng isa sa mga aparato na nagbibigay o nagiging parte ng tinatawag na water system. Ngayon, pagkatapos nating malaman ang mga bagay-bagay na nakakaapekto sa pagkawala ng water supply, ay maaari na tayong mag-isip na pwedeng tatlong bagay ang nangyari dito sa atin. Una po ay maaaring naging mas mainit na ang temperatura ng paligid. Pangalawa ay yung mataas na elevation ng ating mga lugar. At ang isa pa ay maaaring isa sa mga pump station ay nagkaproblema. Ang tangi lamang po nating solusyon masasabi sa ngayon ay magbaon tayo ng kaunting pasensya at unawa, lalo na po kung ang naging dahilan ay natural o yung tinatawag na natural occurrence. Ganoon pa man ay sana po nakatulong ng kahit maliit itong aming naibahagi sa inyo na kaunting detalye. Muli ay isang masaya at mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kanets.